Ilonggo. Please subscribe Subscribe and like. and share. Magandang araw na naman po, no, sa lahat nating mga kababayan. At muli po mga kababayan, nandito tayo para magbigay po ng update at impormasyon po, no, mga araw na ito. Itong ibalita ko sa inyo mga kababayan, ito kasi palagi po nating naririnig sa mga kumukontra sa ating mahal na Pangulo. So lagi nilang sinasabi, wala naman daw proyekto na ginagawa ang ating mahal na Pangulo. Ang ibang alam kundi siraan ng ating mahal na Pangulo mga kababayan. Kasi kung tutusin, marami naman talaga ginagawa ang ating mahal na Pangulo. Katulad na lang yan mga kababayan, ang kanyang pabahay, ang kanyang pamamahagi ng titulo ng lupa, ang pagtatayo ng Philippine Cancer Center, at marami pa mga kababayan. Patuloy din ang pagsuporta ng ating mahal na Pangulo sa mga proyekto na naiwan umano ni Pangulong Duterte. Tinuloy po yan lahat ng ating mahal na Pangulo mga kababayan. Tapos sasabihin ng mga anti-Marcos na wala daw ginagawa ang ating mahal na Pangulo. Bulag yan mga kababayan. O inggit yan. Kasi nakikita nga natin mga kababayan, dahil sa ating mahal na Pangulo ay tumaas ang ekonomiya ng bansa. Nagkaroon ng maraming trabaho ang Pilipino. Tumaas po ang percentage ng may trabaho kaysa sa wala dito sa Pilipinas. So tingin ko, ito mga kababayan, naiinggit lang yan ng mga galit na galit kay Pangulong BBM. Kasi ayon pa dito mga kababayan, mukha atang naiinggit sila dahil nasasapawan na ang kanilang amo, ang kanilang sinusuportahan. Ito po kasi mga kababayan, ang bagong ibabalita ko sa inyo, napakalaking tulong ito, lalo na sa traffic dito sa Maynila, na number one talagang dapat solusyonan ay ang traffic po dito sa Maynila mga kababayan. So ito po mga kababayan, mga bagong kalsada tulay para maibsan ang trapiko sa Metro Manila. So ito na mga kababayan, maibsan ang trapiko. So alam naman natin dito mga kababayan, grabe talaga ang traffic. Kahit may skyway na, meron pa rin talaga mga kababayan, matraffic pa rin. So malay natin, sa gagawin na tulay na ito, gagawin na kalsada na ito, malay natin ay masusolusyonan ang matinding traffic dito sa Maynila. Ayon dito mga kababayan, ibinunyag umano ng Department of Public Works and Highway itong Miyerkules lamang mga kababayan ang ilang malalaking proyekto na ginawa ng gobyerno sa layuning mabawasan ang trapiko sa Maynila. Ayon pa dito sa tagapagsalita umano sa Bagong Pilipinas Town Hall Meeting o Traffic Concern na ipinatawag umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa San Juan City, na tinalakay umano ng DPWH Secretary Manuel Bunuan ang ilan sa mga proyektong pang-infrastruktura upang maibsan ang bottleneck at magbigay ng mga alternatibong ruta para sa mga maibsan at pagsisikap ng trapiko sa National Capital Region. So yun mga kababayan, yan kasi isa din sa talaga sa mga hangarin ng ating mahal na Pangulo na sana mabawasan man lang ang matinding traffic dito sa buong Maynila. Sa mga landmark proyektong kasama sa Inter-Island Linkage Bridge Program, 32 kilometrong Bataan Cavite Interlink Bridge sa Maynila, Manila Bay na nakatakdang maging pinakamahabang tulay sa bansa sa sandaling maitayo na ito. So yun po mga kababayan, ito ang pinakamahabang tulay na gagawin po, no? Bataan to Cavite Interlink Bridge sa Manila Bay. So abot ito sa may Manila Bay mga kababayan. So tingnan nyo naman, ito ang pinakamalaking tulay na gagawin po dito sa buong Pilipinas. So ito, napakalaking tulong po ito mga kababayan. Kung ikaw ay pupunta sa Bataan, ilang oras na lang po ang babiyahiin mo, no? Pagka naitayo ng bridge na ito mga kababayan. At ayon pa dito mga kababayan, ito yung malaking tulong din. Alam naman natin ngayon mga kababayan, ito talaga isa sa mga hangarin ng ating mahal na Pangulo para makonekta ang market road, no? Para sa ating mga magsasaka. Ito yung una-una mga kababayan, tulong ito para sa ating mga magsasaka na nagdadalan ng kanilang mga paninda sa mga market. Tulad yan, kung taga-Bataan ka, kung ikaw ay gustong tuminda dito sa Maynila, ay mabilis na lang yung biyahe. So hindi na siguro abot isang oras
Ito ang pinakamalaki at nag-iisang pinakamahal na proyekto ng DPWH na naglalayong mabawasan ang oras at paglalakbay sa pagitan ng Bataan at Cavite mula 5 oras hanggang 45 na minuto lampasan ang Metro Manila. So yung mga kababayan, grabe napakalaking tulong. Ang tulay na ito mga kababayan, biruin mo, sa 5 oras, tatakbuhin mo na lang ng 45 minutes. So ito mga kababayan, detalyadong disenyo ng engineering, 219 billion mega bridge project sa Luzon. Ayon pa dito mga kababayan, ang Bataan Cavite Interlink Bridge na kilala rin bilang Manila Bridge ay isang planong tulay na tatawid umano Manila Bay, magkokonekta sa mga probinsya ng Bataan, Cavite sa Pilipinas. Construction nito ay inaasahan magsisimula umano sa huling bahagi nitong 2023. So nagsimula na mga kababayan nitong 2023 lang, no? Huling bahagi. So ibig sabihin mga November o December ng 2023. Ang tulay na ito ay magkakaroon ng kabuang haba na 32.15 kilometers mga kababayan na inaasahang magiging daanan ng mga sasakyan. At ayon pa dito, ang tulay na ito ay nagbibigay ng permanenteng koneksyon sa pagitan ng mga probinsya sa gitnang Luzon, Timog, Tagalog na magpapababa sa oras ng paglalakbay at magpapagaan sa trapiko sa Metro Manila. At ayon pa dito mga kababayan, ang disenyo na tulay ay nagmula sa dagat na mga nakapaligid na bundok at skyline ng Maynila. Ang tulay na may habang 32.15 kilometers ay binubuo umano ng 2 lanes sa bawat direksyon na may nakakonekta sa mga probinsya ng Bataan, Cavite na matatagpuan sa Hilagang Kanluran at Timog Kanluran ng kabisera ng Maynila. At ayon pa dito mga kababayan, ang Bataan to Cavite Interlink Bridge ay magbibigay ng malaking tulong sa trapiko sa Metro Manila sa pamamagitan umano ng pagbibigay ng isang alternatibong ruta para sa mga sasakyan na naglalakbay mula Bataan patungong Cavite at vice versa. Sa kasalukuyan, ang mga sasakyan na nais maglakbay mula sa Bataan patungong Cavite ay mula Cavite patungong Bataan ay kailangan dumaan sa mga kalsada sa Metro Manila na madalas ay nagdudulot ng matinding trapiko at oras ng paglalakbay. Ang pinakamagandang solusyon para maibsan talaga ang traffic mga kababayan, siyempre, so mga papuntang Bataan, dito na dadaan mismo sa bridge na ito. Magkukonekta na yan mga kababayan, Manila Bay to Cavite, Cavite to Bataan. So konekta na yan mga kababayan. Kaya madali na lang ang biyahe mula Maynila pa Cavite pa Bataan. So maiwasan talaga ang matinding traffic dito sa Maynila. Kasi siyempre, yung mga taga Cavite mga kababayan at taga Bataan ay dito na dadaan sa Cavite Interlink Bridge. No? Dito na sila dadaan mga kababayan. At isa din sa mga hangarin ng ating mahal na Pangulo, mabigyan na magandang daan itong ating mga magsasaka na nagdadala ng kanilang produkto sa lahat ng mga market. Yan ang isa sa mga hangarin din ng ating mahal na Pangulo. At hayaan na lang natin yung mga anti-Marcos na yan na magagalit. Siyempre sasabihin na naman nila yan, proyekto ni Pangulong Duterte. O diba? Ganyan ka walang hiya yung mga anti-Marcos. Hindi na lang nagpasalamat. Dapat nagpasalamat tayo eh. Dahil ginagawa ng ating mahal na Pangulo ang tungkulin niya bilang presidente at mabigyan tayo ng magandang daanan, mapabilis ang ating paglalakbay. Pero itong iba, siyempre mga kababayan, ayaw nila yan kasi siyempre magagalit po sila mga kababayan kasi daw, proyekto daw ni Pangulong Duterte yan. Eh wala na nga si Pangulong Duterte, si BBM na nakaupo. Mindset na lang ba? Intindihin ba? So ito mga kababayan, magkakaroon na pag-unlad sa mga industriya ng negosyo sa mga naturang probinsya katulad ng Cavite, Bataan kapag natapos na ito mga kababayan. Dahil mapabilis na lang ang biyahe, mapabilis na lang ang pagdadala nila ng kanilang mga paninda sa mga market. Katulad yan mga kababayan, kung ikaw taga Cavite at ikaw isang negosyante, ang dating 5 oras ay tatakbuhin mo na lang ng 45 minutes. So, gaano ba yung kalaking tulong mga kababayan? Tulad yan, gagasto ka ng 5,000 sa gasolina, papuntang Maynila. So, magkano na lang gagastusin mo? Nasa 800 plus na lang mga kababayan pag dito ka dumaan sa bridge na itatayo ngayon ng gobyerno. So, yun po mga kababayan. So, ano po ang masasabi nyo dito at makukomento nyo
sa isinasagawang bridge ngayon dito Maynila to Cavite to Bataan mga kababayan. So ano masasabi nyo dito at makukomento nyo? Siyempre, galit yan yung mga anti-Marcos na mga didis yan kasi sasabihin na naman nila yan kay Duterte yan. So yun po mga kababayan, kung sino nakaupo ngayon, yan ang nagpagawa. 'Di ba? Maging masaya na lang sana tayo kung ano man ang ginagawa ng Pangulo dito sa bansa natin dahil ito ay para naman sa atin, hindi naman para sa ibang tao, kundi para sa atin. Huwag na natin pagkainggitan kung sino man ang naggawa. Ang importante dito, mapaganda ang buhay natin sa bansang Pilipinas. Hayaan na natin yan, huwag na tayong magkainggit-inggit. Ang importante dito ngayon, kung paano umunlad ang bansa natin. Yun dapat mga kababayan. So yun po mga kababayan, maraming salamat at ano ang makukomento mo at masasabi mo dito. Siyempre hanggang dito na lang, maraming salamat. Maraming salamat po.